Hello at magandang tanghali sa lahat. Welcome po sa aking vlog. Ang ibabahagi ko po ngayon sa tanghaling ito ay yung lugar na pinuntahan namin ngayon na nasa 15 to 17 kilometers po away from galing doon sa bahay namin, tapos nilakbay namin yung galing sa barangay Labuo. Dumaan kami ng barangay Tuael hanggang sa dumaan kami ng Noah. Hanggang sa dito kami umabot ngayon sa lugar na talagang pupuntahan namin, yung lugar na kung saan napakahirap ng daan. Medyo malapit lang siya pero yung daan ang medyo nakakapaglayo. Ito po yung lugar na barangay Natuyukan. Ayan po, kung tingnan nyo po yung dinaanan namin kanina, yun po. Doon kami dumaan kaninang umaga, tapos dumaan kami ng paikot, tapos hanggang sa nakarating kami dito ng paikot-ikot pa rin hanggang sa umabot kami ng medyo mahirap pero napakasaya, napaka-excite po dahil yung daanan po ay first time po namin na nakadaan ng ganito na single motor. Halos hindi po, medyo mahirap po yung single motor, pero at last po sa awa ng Panginoon ay nakarating din kami sa barangay Natuyukan. Ayan po, kung tingnan nyo po, sobrang hirap ng daan. Ayan po, over po dito, yung nasa itaas ka na makikita mo yung mga view na sa ilalim. Yan po. At saka one reason po, pero bago nga pala ang lahat, gusto ko lang po talagang pasalamatan dito sa aking vlog, Rosel 51 Mix Vlog, yung mga taong sumusuporta at grupong sumusuporta sa aking vlogging po. Yung family at Rason Dorado family, at saka Alita Grace Salili, Teacher Dayan, at saka Sarge Jols Cabe, Janet Kulaba Krami po. Yan po sila yung mga nag-aabang po sa aking mga vlogging po. Yan po ang mga tao, grupong tumutulong po sa akin. Kaya gusto ko silang pasasalamatan ng sobra-sobra po. Kaya sa lahat ng mga nag-aabang po, sumasubaybay sa aking mga vlog, gusto ko pong ipaalam sa inyo na kung may makita nyo po yung sa mga upload ko po, paki-subscribe na lang po. Tapos pag may nakita kayong notification, paki-press na lang po yung notification, at least po kahit papano po may makikita kayong lugar na hindi nyo nakita na pwedeng daanan ng tao, kahit na mahirap yung daanan, pero nadadaanan pa rin, nahahanapan pa rin ng paraan ng mga tao. Dahil po sa isang lugar po na pinuntahan namin ngayon, sobrang mahirap pero at last nakarating din kami ng safe sa lugar na Natuyukan, barangay Natuyukan. Kaya ang trabaho, ang purpose po bakit kami nandito ngayon ay isa rin pong ang purpose po ay hahanap buhay rin po, kasi po yung trabaho ng Rosel ay electronics po. So at the same time, nag-i-install din po kami ng cable. Ayan po, in-install namin yung cable dito sa lugar na walang kuryente. So ibig sabihin, ba't may ganito? So in-install din namin yung solar. Andun yung solar panel po sa itaas, tapos yung battery at saka yung controller po ay nasa ilalim po nasa loob ng bahay po. Yan po ang isang reason ba't nandito kami ngayon sa isang lugar na medyo kokonti pa lang yung tao, pero yung mainit, pero pag nasa loob ka ng bahay, ang lamig, sobrang lamig, napakalamig. Yet asan ni nasakop? Asan ni siya nasakop ng municipality? Yes, yung barangay Natuyukan pala po ay nasasakupan po siya ng municipality of Magpet.
Municipality of Magpet. Kaya yung aming municipality naman po ay President Roxas, pero iisa lang po yung city nito, yung City of Kidapawan. Away from Kidapawan po, nasa mga 27 to 30 kilometers po from Kidapawan Highway. Pero doon sa aming bahay po sa Barangay Labuo po ay nasa 15 to 17 kilometers. Kaya yan pong in-install namin. Kung tingnan nyo po, ayan po, oh. Overview din po. Nasa ilalim po, ang ganda ng view. Ayan, kung nakikita nyo, ayan po. Ayan po, may ano pa po doon, may bundok pa doon. Ayan, tapos dito sa ilalim ay ano na, daanan ng mga tao sa ilalim. Tapos, isang reason po na nandito kami dahil yung one of our kasama namin sa church na si Boyet. Shout out to Boyet. Kantor na po, siya po yung nakabili ng lupa dito. Tapos wala siyang kuryente, wala siyang kuryente, wala siyang ilaw, meron siyang solar na mga kukonti, pero nasushort po, kinukulang po dahil maliit lang din po yung source. Pero ngayon po, yung in-install po namin ay sobrang medyo mas mataas po yung wattage. Tapos kaya niyang paandarin yung TV, yung cable at saka tatlong ilaw sa loob ng bahay. Ayan po, dito namin in-install. So ngayon po, tingnan po natin sa loob ng bahay yung in-install namin. Ito yung dyan po kanina yung solar panel. Tapos yung ito po sa loob. Sa loob po kami ng bahay. Ayan po. Dito po. At saka bago lang din po kaming nagtanghalian po. Obvious naman po, manok po yung ulam namin. Ang sarap po. Manok na fresh po. Kanina po, hinuli. Ayan po. Dito tayo sa loob. Ito yung bahay. Yung sabi kong bahay na ininstalla namin ng ano po, yung solar panel. Yung solar panel po nasa itaas, tapos ito yung TV. Ito yung TV, ito yung controller. Ayan po. Ito yung controller. Ito yung TV, dumaan siya ng inverter. Tapos, from solar panel to controller, papuntang battery. Tapos, dumaan siya ng inverter to, para po ma-invert po yung 12 volts na gagawing to 20 volts. At saka nasupplyan niya po yung TV, yung cable. At saka may ilaw din po tayo dito para tayong, yan po, may ilaw tayo. Yan po, may ilaw tayo. Yan po. Nasa kusina, nasa labas po. Isa pa. Ayan po. Tapos, yung purpose po namin na nandito kami ay kaya nga in-install namin yun dahil nag-request siya po ng magpa-install po ng solar po para po may ilaw po sila during night time. Kaya ito po yung bahay niya. Tapos, ito yung anak niyang isa at saka isang pamangkin. At baka gusto niyo mag-shoutout dyan. Ayan po. Ito yung anak ni yung may-ari ng bahay na si Boyet. Tapos ito yung pamangkin niya, pinsan niya, magpinsan. Pangalan ni mo? Boy Cantor at saka yung Joshua. Yan po, biblical po yung pangalan niya, ang bait niyan. Kasi nasa Biblia yung pangalan niya. At saka yung may-ari ng bahay na nasa gilid lang po si Boyet po. Boyet Cantor na. Kaya isang reason po bakit nandito kami dahil naghahanap buhay din kami. Yung naghahanap buhay na naghahanap buhay pa rin. Ibig kong sabihin, dito kami naghahanap buhay at saka dahil po may extra pong mapagkikitaan. Yan po ay yung pag-install ng solar panel at saka yung ganito na nasa loob ng bahay. Nilinyahan po namin ng kuryente. Tapos, nakaka-vlog din po kami. Dahil dito po sa Rosel 51 Mix Vlog po, yung vlogging po dito ay mga lugar na hindi yung mga imposibleng napupuntahan ng tao or mga lugar na pinupuntahan ng mga tao, mga view, mga falls, mga swimming pool, yung mga pagkain. Yan po yung binablog dito sa Rosel. Kaya sa ngayon, sa tanghaling ito, yung binablog po namin, yung lugar na ako'y makapagsabing pinagmamalaki ko po dahil kahit na tanghaling-tanghali po, sobrang mainit, pero sa totoo lang po, pag nasa loob ka ng bahay,
Sobrang malamig po yung pag nasa loob ka ng bahay. Maamoy mo yung simoy ng napaka-preskong hangin po. Kaya itong lugar na ito, mula po sa amin ay 15 to 17 kilometers. Medyo mahirap lang yung daanan kaya medyo natagalan kami. Yan nga, may dala kaming tools. Tapos, itong lugar na to ay nasa 30 kilometers siguro away din po, away from Kidapawan Highway po. Kaya nakaka-excite po yung papunta namin dito dahil ang hirap ng daan pero nakaka-excite din po dahil sobrang masaya po dahil pagdating namin dito ay maya-maya po ng pagkatapos naming ma-install ay nagtanghalian kami at saka yung ulam namin ay syempre manok. Ulit-ulitin ko po, fresh po na manok na alaga po ng may-ari. Kaya once again po, maraming salamat sa ating lahat. Abangan nyo po sa next vlog ko po. Kagaya ng sinabi ko, may mga vlog kami na mga iba't iba dito sa Rosel 51 Mix Vlog. Kung gusto nyo pong mapanood yung next upload ko, mag-subscribe po kayo, maglagay kayo ng lugar o pangalan sa comment section. Tapos kung nakikita nyo yung notification doon, try nyo pong i-press yun, at least manonotify po kayo pag merong bagong upload. Kaya maraming salamat po sa inyong panunood. Sa totoo lang po, yung buhay ay napakasimple lang po. Hindi po ibig sabihin na sobrang maghahanap buhay talaga tayo, pero as long as meron tayong magagawa pa at makaka-earn pa tayo ng extra income, gumawa po tayo ng mga bagay na kahit ano po, at least po may maidadagdag na income po sa araw-araw. Dahil alam naman po natin ngayon na sobrang mahal, sobrang napakamahal po ng mga bilihin. Kaya tinira na namin yung lugar na kinabitan namin nito dahil extra income na lang din po yan, at saka nakakapag-vlog din po kami sa lugar na aming pinupuntahan ngayon. So maraming salamat sa lahat ng mga sumusubaybay ng mga upload namin, ng mga upload ko, at abangan nyo po sa susunod. Dito lang yan sa aking vlog. Magandang hapon, tanghali sa ating lahat, at God bless po.
po.